viewers. Hello mga dilong-dilay. Ano ba ang content natin? Wala na tayong content eh. Ano lang, fuel consumption ng Avanza ulit natin na yung dito sa instrument panel niya. Sa instrument panel, hindi tayo magpo-full tank method. Hindi na mag-full tank method kasi nakuha naman na natin eh. Talagang hinang konsumo niya eh. Pero siguro hindi enough yung isa. Siguro sa susunod pa, gawa tayo 3 beses. Sige. Para yung 3 beses na yun, dapat lahat yun pare-pare sa full tank. Tama kayo, tama kayo. O nga, para justify natin. Kasi isa pa lang yun eh. So dapat ma-justify natin. Pero dahil sa wala tayong perang pang full tank ngayon. Magkano lang muna. Saan ba tayo pumunta ngayon? Punta tayo ng Pililla Windmill. Okay. Yung mga first time car owner dyan na takot pang mag-NLEX Expressway, punta muna kayo. Ang dami pang pupuntahan dito na within Manila, na gilid lang ng Manila, na hindi na kailangan ng expressway na may enjoy ng buong pamilya. Kaya punta na kayo. So tara. 1,000 ko na nga. 900 kapag isip-isip ng gasoline ko. Bakit may butal pa 900? Sinukli ako pa isang daan. Pasukli ko pa rin isang daan. Ipag-gusulihan mo rin yung isang daan. Ito na guys, magpagas tayo ng XCS. XCS po, 1,000. 1,000 sir. 1,000 ipapagas natin tapos... Zero po. Okay. Tapos check natin mamaya. I-reset natin yung ano niya. I-reset natin yung kilometer per liter. Kunting-kunti lang. Para mas maganda. Para mas accurate siya. Lagyan ko ng gas. Kasi ano guys, pinag-aralan naman ng mga engineers ng Toyota yan. Sila maglalagay ng palampi dyan na walang purpose. So, kahit paano magtiwala tayo sa engineer nila. Ang inisip ko nga, mamaya. Sir, hangin sa gulong. Okay na. Okay na yan. Windshield po. Okay na. Ang inisip ko nga tan, baka mamaya, mali lang computation nila. No? Baka nagkakamali lang sila ng computation. Sa mga tatay dyan, mga lover ng Toyota, alam mo, mahal natin ang mga tatay natin. Kasi ang mga tatay karaniwan gusto Toyota talaga eh. Toyota ano? Toyota Innova. Masama ang tabas ng dila mo ah. Bakit ba? Pero ano, baka may magalit. Yung maganda naman ang Innova talaga. Talagang Innova. Ang ganda ng Innova. Yan na, okay na. Okay na sir. Salamat. Okay, reset natin. Pag na-reset, ayan diba puntahan nyo muna dyan. Puntahan nyo yung average. Tapos itong enter, i-hold. Hold nyo lang. Itong mga hold. 0-0 na. Hold lang yung enter. Ganun lang kasimple. Tara na. Na halos full tank yan, nakita nyo. Pero ginasolina ko lang 1,000. Pero grabe yun, sobrang dami na nun. Para lang sa Pililla Windmill. Yan ang pupuntahan natin. Ba't di umiikot? Hindi binuksan yung number 1. Kasama pa ito. Taon na yan eh. Ito, ganda sana ng ganyan eh, no? Matanda na yan. Sana. Petron pala yung gasoline station dito. May Jollibee din oh. Bago... Gandang Jollibee dyan kasi naka-open sa open air. Open air. Tingnan mo yung alfresco niya. Ayun sa taas. Kita mo yung windmill. Ito, natutuyo yung bundok dito. Sa sobrang Ganda init. na, no? Para tayo sa Sobi. Maganda dun sa ano. Saan mo na kaya? Kasi Di parang mainit. lumabas. Mainit eh. Aw. Mainit. Aw. Kaya nga, parang motor lang pwedeng huminto dito. Bawal yun dyan. Tinira nyo? Tinira niyo bawal? Parang pinagbawal nga dito tan. Pumasok pa kami dyan. Tapos inano kami. Parang unsafe eh. Grabe naman. Parang unsafe tan.
Parang Ay, may harang nga. diba? Ang ganda-ganda eh. Oo, baka hindi safe nga. Parang hindi safe tingin ko eh. Oh, ang ganda nga ng pwesto. Oh, maganda nga pesto. Ang dami. Kalating kilo lang. Parang, Kalati lang. ito ba yan? Oo. Ayan o. Ay, isang kilo. I-stock natin. Tapos lagyan na lang ng baboy. Ay, ito na nga yun. Hindi, pwede. Oh, ito, daan. Hindi na lahat. Sige, bilang. May ano na kayo. Hali na. No. Kaya nga. Back straight ahead. Ayan na, mga electric fan. Ayan na eh. Ala, Ayan na nga. Laki. ala, baka tamaan tayo ng blade. Laki. Ayun na, dyan lang nakatuyo. Ayun naman. Ay, wenda daw, ito. Magandang hapon po. Viewing po sa windmill, sir. Alam niyo na po yung area na pupuntahan niyo? Hindi pa. Explain ko na lang po. Bali po dito sa windmill, iba din yung mga viewing area natin. Public to sa dulo. Open po yun. Dito naman po sa bungad, private. Itong, ano? Dalawa po yung private, itong Santis at saka yung area namin sa Windscape. Diyan po sa Windscape, 360 ang view. Kita nyo po lahat ng 27 na windmill. Bayad lang po sila sa entrance, 300 per sasakyan. Saan kami magbabayad? Doon na po sa kanila. Pero pag diniretso yung public, Pag diniretso po yan sa dulo, public Public viewing yun. po. Yes po. Doon sa public naman po, kita nyo naman ng windmill, hindi lang po lahat. ito yung mas maganda. Yes po sir, sa private na yan sa may windscape. Kasi maliban po sa viewing ng windmill, pwede kayo magpahinga. Libre nyo na rin kasi magagamit yung mga duyan. Pwede kayo mag-relax. Puntahan muna Okay. namin yung public bago kami dyan. Okay lang, walang problema yun sir, diretso kayo. Sige, Okay, salamat. Sige po, ingat po kayo. Thanks. Buti pala no, alam nila alam nila yung mga parang bago lang dito. Private viewing. Pero doon naman lang tayo sa libre. Doon tayo sa libre. Mukhang maganda. Doon tayo mabayad Mukhang eh. maganda. Yan yung may ano. Private view. Yan na yun. Ang laki ng puste ah. Tapos public. itong Windscape Nature Park. Ay, maganda na. Sabi niya, ito ang pinakamaganda daw kasi 360 view. Dahil tatlo pala yung ano dito, pwede mo puntahan. Okay. Ay, parang ano, kainan siya. Oo. Ay, Uy, ang ganda ng Mayroon oh, mayroon dun sa tuktok. Meron sa tuktok. Meron sa tuktok. Ay, ito. Meron kang akitan dun sa tuktok. Oh. Pupunta natin yung tatlo lahat. Wala naman tayong pera. 300. Doon lang tayo sa ano, sa libre lang tayo. Ay, hindi 300. Ito ng sasakyan. Isa na lahat na tayo 300. 350 yata, sabi eh. 300 na. Entrance. For motorcycle. 50. Dito tayo. Hanggang dito lang. Dito na yata, dito. Dito pala tayo pa-park. Kami CR. Okay ba tayo dito? Safety kayo tayo dito? Oo naman, ito tayo ng parking. Ayan, lapit lang. Kaya ano ba to? May bayad? Ang Parking lang po, 30. Saan Pabalik ano po, ba wala kayong babayaran. Sa kanino ko bayad? Sa amin na rin po. Bawal lang po yung dito sa sa loob. Ano mamaya na pagka... Pabalik nyo. Pabaglig na lang. Doon ba walang mas malapit na parkingan doon? Wala na po, punuan na po yan. Sige, sige. Okay. Layo na pala tayo Punuan, baka meron pa dun. Hindi punuan na daw eh. Sabi nila eh. Baka sinasabi nila. Exit na ng biyahe. Ay, no. Tingnan mo yung suot ni mama nakakakala. Okay pa pala dito. Parking malilim. May parking pa pala dito Huwag talaga tayo naniniwala sa una eh, no? Dito, baka pwede pumasok. Ay. Masama ka ba? Hindi. Eh, ano, gusto ko yan, oh. Yan na. Ganda, oh. Ganda na ko. Pasukin natin yan. Pasukin natin. Ay, may ano siya mo. May alkan siya. Ang dami natin yung alkansa na doon, eh. Dami pala naipon sa bahay.
Awad na, 110 na lang. Yan na yung wanted. Hindi na naman makain. Marami palang parking dito eh, no? Iba-iba na may... So, ito na mga dudong inday. Huwi na kami ng bahay galing dito sa Pililla Windmill. I-check natin yung yung consumption dito pa lang sa Paahon. Kasi Paahon to eh. Ang daming Paahon eh. Siyempre bundok. Oh, anong Check pa? natin. Ayun. 10.2 km per liter. Not bad. Okay pa rin. Okay pa rin ba yun? Okay pa rin sa akin yun. Not bad. Kasi apat lang naman tayo dito. Ako tapos 3 pasahero na adult. Tapos puro Paahon. Medyo kailangan mataas yung RPM. Medyo mataas yung RPM ko dito. So guys, yung mga bagong bili ng Avanza dyan, try nyo na dito. Sa mga first timer pa lang. Dalawang Avanza. Dami talagang Avanza na sa kalsada. 25 ba naman ang nanonood? 25K ang nanonood. Ay kung bumili yun yung kalahati na yun, ay napuno ka talaga ang kalsada. Takoyaki dito ah. Oo, takoyaki. So guys, it's 7:05 at nakakarating lang natin ang bahay galing ng Pililla Windmill at Pililla Windmill. Ang intindi ito, Pilipitan dila nito. Saka nag-side trip pa kami ng ng Daranac Falls. Nag lang kami viewing lang, hindi kami naligo ng viewing lang. So plus additional pa yun sa tinakbo natin. So ngayon, halos full tank to kanina. So ngayon check naman natin yung yung kilometer per liter niya, ng consumption dito sa screen niya. So ito guys, tingnan natin. Ayan na. Ito ayan. Ito. Ayun. 11.1 kilometer per liter na siya. Okay. So maganda na. Actually, habang tumatagal, gumaganda yung consumption niya. To think na na yung pag-apa ko sa gasolina, sobrang sabihin na nating madiin. Madiin talaga ako. Gigil ako kanina kasi ang taas ng RPM natin kasi nga medyo uphill talaga yung dinaanan na ang haba ng pataas kasi bundok yun kaya yung yung gas ko medyo medyo dinidianan ko ng konti na halos yung RPM ko pumapalo na ng 3,000. So pag 3,000 naririnig na natin yung engine noise so ayun, pero yung consumption niya is 11.1 pa rin, not bad, okay pa rin. Ayoko yung nafe-feel na parang bitin. Ayoko nang ganun kaya gusto talaga todo bigay. Todo. Kaya ewan ko lang sa 1.8 kung paano. Pero kasi pag nasanay kayo sa sa mga malalakas na makina, yung apak niya mahina lang yan. Pero pag nasanay kayo sa malakas tapos bigla kayo nag 1.3 or 1 liter lang, 1000 cc. Siguradong ramdam niyo yun. Nararamdaman nyo na yung hatak niya talaga is iba. Parang kulang? Oo, parang kulang na kailangan. Kaya parang lagi kang... Kaya yung iba sabi, gusto ko ay VTEC. Kaya yung iba ganun. Yung iba, V8 sabi ng tatay. Pero yung sinagot ng baby, gusto ko ay VTEC. Ay VTEC. Highway drive. Halos highway drive din yan kasi nga freeway, halos walang traffic. Pero paahon. Puro Paahon. Ito, bukas naman, ang gagawin mo yung city drive. City drive ko naman. City drive. Mula bahay, papuntang Ortigas, sa trabaho. Yan. Sige. Ayun, grabe, ang lala ng traffic doon. Doon, baka mas mababa. Baka mas mababa, baka 9 km per liter. Baka ganun na lang. Kasi, alangan nyo naman pumasok ko sa trabaho na walang aircon. May unting factor din naman yung aircon kasi yung hatak nun, di ba, minsan. Pero halos wala rin naman yung tutuusin. So, ayun lang. So, sana may napulot na naman kayo. Ano kayo napulot nila? Hindi, yung magpunta kayo, yung mga first
car owner dyan, Ay, oo, maganda yung mga talaga. takot pa, mag-try nyo yung mga yan. Madadali lang yan puntahan. Basta malapit. mag-ingat lang kayo talaga sa pagmamaneho. Okay guys, nakarating na tayo dito sa office, sa parking. Grabe ang biyahe ko, 2 oras at higit. Ngayon, i-check natin yung kilometer per liter natin ng City Drive dito sa Ortigas. 9.6 km per liter. No, not bad pa rin. Kasi ang traffic talaga, pero ako lang mag-isa. So mamaya ulit pag uwi. So guys, eto na, pauwi na ako. Alas 2:50, halos 2:15 ng umaga ang uwi ko dahil ako yung night shift. Eto na, check natin ngayon kung magkano naman ang pag-uwi niya. 9.5 km per liter dito. I-reset ulit natin. Yan, reset na. So tara, takbo ulit tayo ng pauwi ng bahay. Pero ito, this time wala ng traffic. Syempre alas 2 na to ng madaling araw, so parang highway drive pa rin to, unlike kanina ng pagpasok ko na talagang traffic sobra. So let's go. Teneng. So guys, time check. Kakarating ko lang sa bahay. At ang oras ay 2:20. At ang consumption natin ay 6. Yeah, boy. Ayos to. 6.20 km per liter. Oh my god. Napakagandang nito. Hindi, sa bagay kasi diba sabi ko sa inyo, ang oras ng uwi ko ay walang traffic at ako lang mag-isa sa sasakyan.